Japan, dream pasyalan ng karamihan, lalo na po sa mga Pilipino. Pero ang reklamo ng ilan, ang pag-apply raw ng visa sa Japan, pahirapan? Yan ang tinutukat ni JP Soriano. Hindi raw makakalimutan ni Marge ang trip to Japan nilang pamilya nitong Pasko at Bagong Taon. Ang ganda ng paligid, kultura at disiplina ng mga Japanese talaga raw bahagi ng Japan experience. It is really our favorite country to visit because every city feels different. It has different vibe and exciting feeling, in every visit that we do. And we really love Japanese food. Kabilang si Marge sa halos 900,000 Pinoy tourists sa Japan itong 2025 na ayon sa Japanese Embassy ay maituturing na record high. Pero hindi lahat ng Pinoy na may kakayahang mamasyal sa Japan nakakapunta roon. May mga Pinoy na nagbahagi online ng kanilang stress dahil hindi makakuha ng slot sa pag-a-apply ng short stay visas. Kaya ang plano raw sanang Japan nagiging pahirapan. Sabi ng Japanese Embassy, dumami ang mga Pilipinong nag-a-apply ng visa. Sa loob daw ng halos isang dekada, mahigit 6 na beses na tumaas ang bilang ng mga short stay visas na naibibigay nila. Mula raw sa mahigit 70,000 noong 2013, naging mahigit 400,000 noong 2023 at umakyat pa sa halos kalahating milyon noong 2024. Dahil sa pagdami ng visa applications, nagpatupad sila ng malaking pagbabago sa sistema ng pagproseso dito. Nagsimula na rin daw ang e-visa system para sa mga turistang sasali sa package tours na inaayos ng mga itinalagang travel agency. Mungkahi ng Malacanang sa mga naghihintay ng Japan visa, baka pwedeng pasyalan muna ng mga Pilipino ang mga tourist destination dito sa ating bansa. Habang sila'y naghihintay, mas maganda po sigurong i-explore ng ating mga kababayan ang Pilipinas. Iangat din natin ang turismo ng Pilipinas. Pero may mga turistang Pinoy na dumadaing. Mahal ang pamasahe sa mga local tourist site tulad ng Siargao. Dapat magsha-Siargao kami. And nung chinek po namin yung flights, parang umabot po ng 22K per each. Per 22K per person yung flight. And nung chinek po namin pa Bali, Indonesia, mga 16K lang po, kaya nag-push po kami sa Bali. It's more fun in the Philippines kung mas mababa ang presyo pa domestic flights compared to international flights and mga accommodation. And sana mas mabilis, maayos ang airport. Ang Department of Tourism nakikipag-ugnayan na sa Transportation Department at ilang airline. May ibinigay na raw na commitment ang mga airline. Yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares. And that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.